Let's bring in our Davao correspondent for News 5, si Bill Montalvo. Kasi there were reports yesterday that minors some as young as 12 years old have allegedly come forward to testify against Pastor Apollo Kibuloy regarding to alleged sexual abuse. So more on this with News 5 correspondent Bill Montalvo. Bill, anong balita dyan? Ed Ronald Aming, ibinunyag nga ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantana na may 5 manong biktima ng pagmomolestya ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nasa kanilang kustudiya. Ayon kay Marantan, ang PNP umano ang lumapit sa kanila at sinuri kung totoo ang kanilang mga sinasabing aligasyon laban kay Kibuloy. Pinapaniguro din ng PNP na maayos ang kanilang sigungdada. Dayuhan umano ang iba sa 5 biktimang lumantada. Sinabi din ni Marantana na nasa 12 gulang pa lang daw ang mga biktima ay minomolestya na sila ni Kibuloy. Mga dati umano silang miyembro ng KOJC na tumiwalag na sa kongregasyon. Posible din umanong madagdagan ang kasong isinampa ng PNP kay Kibuloy dahil dito. Samantalang sa mensaheng binigay sa News 5 ng Legal Counsel ni Kibuloy na si Atty. Charlito Torion, sinabi nitong i-verify pa umano nito ang nasabing impormasyon kay Colonel Marantana kasi wala pa umano siyang natatanggap na detalye hinggil dito. Ipagdadasa na lang umano ni Torion ang investigasyon ng PNP hinggil dito. Actually, Bril, sa Amerika, yung kaso ni Kibuloy ay 11 taong gulang na bata yung na kasama sa kaso niya sa FBI in terms of sexual abuse. So mas bata pa yon dyan sa 12 years old na yan. Ayon nga kay Police Colonel Amaranta, nung binunyag niya kagabi itong mga biktima ay sa ngayon ay hindi na sila mga minor de edad. Pero sabi ni Marantana, ang mga biktima umano ay sa edad na 12 years old ay inumpisa na silang minomolestya ni Pastor Apollo Kibuloy. Bril, ang sabi, tinatakot daw sila na kapag hindi sila sumunod na pumayag sa sexual molestation, lagot sila sa angel of death. Tama ba yun? Yun nga yung sabi na yung iba sa kanila ay takot na ayaw sumunod kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yung iba, napipilitan na lang kung ano man ang gustong gagawin sa kanila ng pastor. Pero Bril, at what point are we already in that investigation? Ito ba'y reklamo pa lamang ng 5 tao o naimbestigahan na ng police at moving forward may paghahanda na para sa pag-file ng criminal complaint? Asa na tayo ngayon, kumbaga? Ito nga ang 5 bagong biktima umano ng pangmomolestya ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang PNP mismo ang pumunta sa kanila at sabi ni Colonel Marantana, paano ba tinanong natin si Colonel Marantana kung paano ba nila nakita itong mga biktima at ang sabi lang niya is parte ito ng kanilang intel work, so hindi nila pwedeng ihayag kung paano nila na kumbinsi or nakita itong 5 bagong mga biktima ng pangmomolestya kay Pastor Apollo Kibuloy. So binerifika nila ito, sinusi nila ang mga testimonya nitong 5 biktima at totoo naman daw. Kaya nag-iikayat ngayon ang PNP kung sino pa man ang umano'y biktima ng pangmomolestya kay Pastor Apollo Kibuloy na dumulog na sa PNP at pinapaniguro ng PNP ang kanilang seguridad. Pero po, para malino lang, so yung 5 hindi lumapit sa pulisya. Yung pulisya ang siyang naghanap dun sa 5. Tama ka nga dyan, Eda. Yung PNP ang naghanap at pumunta doon sa 5 at tinanong kung ano ba yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila at yun yung sinabi na minolesta sila ni Pastor Apollo Kibuloy starting nung 12 years old pa daw sila. Mga ilang taon na sila ngayon, Bril? Hindi man sinabi kung ilang taon na sila pero hindi na sila minor age. So hindi mo na sila kaedad? Hindi sila magkaedad. Yung iba, ikaw. Kasi yung iba is mga Pinay.
Dalawa dito, Pinay at 3 mga foreigner. Ganon? May foreigner? Anong klase na nationality? Maraming mga foreigner dun sa kanyang acquire. Hindi mo nakikita yung sa likod Hindi niya. na sinabi ni Colonel Marantan kung ano yung nationality nung 3 biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga sa ngayon, nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Pinakita din ni Colonel Marantan ito ang pagkausap nila sa mga biktima, pero hindi na tayo pinagbigyan na makahingi ng picture at video kasi nga for the privacy nitong mga biktima. Kasi kasalukuyang nasa kustudiyan ng PNP Davao itong 5 umanong biktima ng pagmumolesta ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero, si Chief Davao City Police Chief Marantan, magaling na investigador yan. Yan yung kausap ko noon. Siya yung nagpaabot sa amin nung pagtakas nung Reyes Brothers using fake passports at nakapunta sila sa Vietnam. No? At nagulat nga si President Aquino noon kung saan sila nakakuha ng fake passports. Bago pa ito mga Pogo, bago pa ito sila Alice Goo, uso na yung mga fake passports na yan. May mga nagbebenta na yan. So saan daw nakuha yung fake passport, Ronald? Sa mga mga rogue elements sa gobyerno na nagbebenta. No? Yan yung Pero natumbok namin yan si Reyes Brothers sa Vietnam dahil sa tulong ni Paano daw nakarating ng Vietnam? Nag-boat din, nag-yate? Hindi, aeroplano. Aeroplano. Using fake passports. Kaya hindi ako magugulat. Bril, may sagot na ba yung May sagot na ba yung kampo ni Apollo Kibuloy? Diyan sa mga kahapon pa nila sinasabi na hindi pa raw nila alam yung mga exactly yung details ng mga accusations sa kanila, yung mga sexual molestation. May sagot na ba ngayon yung kampo? Sa isinadala ng mensahe ni Attorney Chelito Torion, ang legal counsel ng KOJC at ni Pastor Apollo Kibuloy, sinabi niya lang na i-verify pa niya kay Police Colonel Hansel Marantan ang issue hinggil dito kasi hindi pa sila nagkakausap. Baka daw prepared message lang ito at si Marantan yung parang si Marantan yung pinapasalita dito pero hindi daw galing sa intel ni Marantan. Yun yung sabi ni Attorney Chelito Torion. Kaya ngayon, kakausapin pa daw niya si Marantan kung totoo itong lumalabas na issue. And sabi ko nga kay Attorney Torion na pag nag-chat kami sa Messenger kasi hindi na siya sumasagot sa mga tawag, siguro busy. Pero sa Messenger, sumasagot naman siya. So sabi niya na antayin na lang niya na magkausap sila personal ni Attorney Marantan. At kung totoo man itong aligasyon ni Pastor Apollo Kibuloy, ipanapanalangin na lang ni Attorney Chelito Torion na maging patas at professional ang maging investigasyon ng PNP hinggil dito. Bril, sabi mo nga, nasa kustodiyan na ng PNP ngayon itong 5. I'm just wondering kung right before sila makampasalalim ng PNP, sila ba ay miyembro pa ng KOJC o matagal lang tumiwalag? 1 year ago daw, sabi ni Colonel Marantan, ay tumiwalag na itong 5 biktima na dating miyembro ng KOJC. I'm also wondering about the 3 foreigners, sabi mo may 3 foreigner Kung tumiwalag sila dun sa KOJC, of course, the next question is, saan sila ngayon before sila mag-custody, saan sila nakatira, sino sumusuporta sa kanila, and of course, what they were doing in the country, kung hindi na sa miyembro ng KOJC. Yes, tama ka nga dyan, Pop, no? Kasi nga sa 5, may mga foreigner. Tinanong natin sasabi, si Colonel Marantan, ang background nito ng mga foreigner, kung saan sila nakatira, or saan nila pinuntahan bago nila nakuha yung kustodiyan ng mga foreigner na umunay biktima ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagmomolesta. Pero ang sabi lang ni Marantan, antayin na lang daw ang kanilang official statement. Kasi nga, for the meantime, at this moment, hindi pa nila pwede nga ilabas ang any information with regards sa mga biktima. Di ba, Bril, usually nakikita sa likod ni Pastor Kibuloy yung kanyang choir? Maraming mga foreigners na nandun, di ba? Tama ka nga dyan na Ronald, no? Halos umano ng mga, or hindi halos, pero may mga miyembro ng ito tinatawag na pastoral
and acquire ng mga foreigner. Alam ko marami ron mga Ukrainians din. Halo-halo ito, Ronald, kasi na ito nga POJC is international. May Amerika, may taga-Ukraine, at yung iba nga, nababasa natin na may mga taga-Brazil. So, halo-halo, may mga foreigners. So, hindi natin specific alam. Itong foreigner na yun na nakapapilihan ng Davao PNP kung saan ba sila specific na country o ano yung nationality nila. Grabe, no? Angel of Death. Bril, still on Davao, medyo maiba lang akong konti. May reaction ba ang kahit sino sa mga Duterte doon sa napakalaking budget cut sa pondo ni Vice President Sara Duterte? Napalaki na, mga 1.2 billion yung nawala sa kanya. Yun sa nilabas na ng Congress, ito nga pagtapyas ng budget ng OVP ay wala pa tayong na-release na any statement ng kampo ng mga Duterte, kung si Pulong Duterte o si Mayor Sebastian Duterte o si Pangulong Rodrigo Duterte o mismo si Vice President Sara Duterte nagpahayag ng komento. Pero hanggang sa ngayon wala pa. Pero sa official Facebook post ni Mayor Sebastian Duterte, sinare niya yung picture ni Representative Kimbo at may caption siya doon na tabili. Anong caption? Ano yung caption? Ano yung caption? Tabili. Ang tabili para siyang parang lizard or miyembro ng lizard. Parang ganyan na maliit na iguana or paano ko ba paano ko ma-describe itong tabili? Hindi ko nagets. Sorry, miyembro ng ano? Miyembro ng? Parang siya, pag nasa family ng mga lizard, iguana. Lizard. Butiki. Butiki. Parang ganyan. Parang ganyan yung itsura. Parang tabili. Okay. May balita pa, pahuli na lang, Bril. May balita ba dun sa possible na pagtanggal ng deputation ni Mayor Baste from Nampolcom dahil dun sa obstruction case or obstruction issue dun sa hindi niya pagbigay nung plano ng KOJC yung building plans. Oo, yung plans ng building. No? Meron bang gumugulong diyan dahil pwede siyang tanggalan ng deputization sa kanyang mga kapulisan ng Napolcom dahil sa ganyang klaseng kaso. May mga president yan before. Tama kayo dyan, no? Bago pa man nahuli si Pastor Apollo Kibuloy, ay nag-request na itong si Davao Police Regional Director, itong si Brigadier General Nicolas Torre III, sa Office of City Building Officials dito sa Davao LGU ng Master at Building Plan ng TOJC compound. Pero hindi ito pinagbigyan, hindi siya binigyan ng request ni General Torre doon sa Office of City Building Officials na mabigyan siya ng kopya ng master at building plan. Kasi nga, rason ng Office of City Building dito sa Davao City ay violation ito or paglabag ito sa property code of the Philippines. Pero doon sa sa usapin kung may makakasuhan ba si Mayor Sebastian Duterte sa hindi niya pagbigay ng master plan kay General Torre, wala pang gumugulo ngayon na issue tingil dyan or itong obstruction of justice sa ikakaso kay Mayor Baste Duterte. Bril, ito palang nag-message sa akin yung kaibigan ko si Marco Sigera, dating taga-PCIJ din. Ang sabi niya, yung tabili, tuko. Tuko. Parang ganyan. Tuko, tabili. Tuko, tabili. Ano yun? Tuko. Pag-Bisayan siya. Gecko. Ang tabili is Bisaya. Gecko. Gecko, yan yung Gecko. Gecko yun. Ang mahal nun Ang mahal? Ang mahal nun sa Chinese medicine. That's about 15,000 per piece. Dami niya sa Pampanga 15,000 per piece. Hindi ko naman ma-imagine si Congressman Kimbo na Gecko. Mas na-imagine ko yung isang dating spokesperson.
Okay. Totrobo tayo. Ano? Ikaw talaga. Wala akong binanggit. Ikaw talaga. Oh. Pero Bril, kumusta yung yung security ngayon around the KOJC compound? Marami pa bang mga pulis? Napansin natin na balik normal na ang sitwasyon sa labas at loob ng KOJC compound matapos ngang makuha ng otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. So binalikan natin noong Lunes ang KOJC compound. So okay na, balik normal na ang daloy ng trapiko. Wala na rin ang presensya ng PNP doon sa labas ng KOJC compound. At wala na rin ang mga sasakyan ng PNP na nakakaresulta ng traffic doon sa lugar. So ngayon, back to normal na ang sitwasyon doon sa paligid. Pero sa alam mo, loob at Bill, labas ng KOJC compound. Bril, alam mo, habang buhay ako magtataka kung saan, hanggang saan umabot yung tunnel na ginawa ng PNP sa KOJC. Kung may natunton at all, yung paghukay nila, di ba? Tinabunan ng simento, di ba? Sinementoan, at least from what we heard. So that will always be a mystery as far as we are concerned. I don't know if you have any information on that. Kung kamusta yung tunnel diyan. Malalagay yan sa libro ng mga misteryo. Tama nga kayo dyan. Kahapon, bumisita din dito si Police General Romil Marbil, itong ang Chief PNP natin, para pasalamatan personal itong mga police na naging bahagi ng matagumpay na operasyon kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound at nagkaroon din ng isang budol fight si General Marbil sa mga pulis. At tinanong natin siya kung saan ba talaga nahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yung iba yung sa kampo ni Atty. Kibuloy, sabi ni Atty. Torion, nasa doon daw siya sumurrender sa North Cotabato at transport papunta ng Davao at papasok ng KOJC compound. At sabi naman ni General Marbil, hindi yan totoo. Nagpapalusot lang daw ang kampo ng KOJC or ni Kibuloy kasi nga doon sa mismo sa loob ng Bible School, sa loob ng KOJC compound na aktuhan na huli. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. At paliwanag pa ni General Marbil, kung sakali umano nga, doon mismo nang galing si Pastor Apollo Kibuloy sa North Cotabato, hindi sana nirelieve na niya yung provincial director doon sa North Cotabato. Tsaka mahirap ipasok doon sa KOJC galing sa North Cotabato dahil palibot ng mga pulisyon tsaka ng army. Unless babalik ka sa tunnel. Tama ka nga dyan Ronald. Yun nga yung sabi ni General Marbil na malabo talaga ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy. Kasi nga bantay sarado ang loob ng compound ng PNP. Kung sakali mang transport galing sa labas, si Pastor Apollo Kibuloy at pinasok doon sa loob ng compound, ay malalaman nila yun. Sabagay, pag ikaw ang son of God, mahirap. Lahat yan posible, Bril. Nabitin tuloy yung tao ni Bril. Teka, Bril, pahabol ako ng tanong. I'm wondering lang, medyo pala to sa tanong ko kanina pero I'm wondering lang kung sa tingin ni Marantan, sapat na yung testimonya ng 5 na nagreklamo o meron pang kailangang karagdagan. Kasi normally, one complainant is not enough. I mean, basta lang may magreklamo, hindi naman niya basta-basta sapat na kagad para magsampan ng kaso eh. Minsan nagharap pa yung piskal ng karagdagan yan eh. So, my question is, mukha ba magsasampalan sila ng panibagong kaso, mga dagdag na kaso laban kay Kibuloy? Kasi sabi mo nga, nag-iintay pa sila ng mga karagdagang mga magrereklamo. May 5 na eh. Yes, tama. So, ibig ba sabihin, kulang pa? O are they, di ba, parang 5 is more than enough. Baka may balita sila na may mga iba pa na gusto magreklamo. Baka may masolid. Baka may mga, itong 5 na ito, baka may mga kasama pa sila na gustong magreklamo pero hindi pa na-formalize o hindi pa nakakausap ni Chief Colonel Marantan. Marbil. Tama nga kayo dyan, kagabi ay hinikayat ni Colonel Marantan. Ito nga iba pang biktima
ng pagmomolesta, sexual abuse, child abuse na si Pastor Apollo Kibuloy na dumulog na sa PNP at sinisigurado ng PNP ang kanilang seguridad once na pupunta sila sa PNP para magtumbong. Okay. Bril, pakikamusta mo lang ako kay Colonel Marantan. Sabi mo, good boy ako dito sa StoryCon. Alam mo, si Colonel Marantan, good boy din dito sa Davao City. Is good to media at sabi din niya, is good naman daw din siya sa lahat, including sa QJC. At friend sila ni Atty. Torion. Kaya nga, hindi makapaniwala sa Atty. Torion. Gusto na Atty. Torion na makausap niya personal si Colonel Marantan kung totoo ba itong sinasabi ni Colonel Marantan sa kanyang sa official Facebook page ng Davao City Police na may umanong 5 panibagong mga biktima ng pangmolesta kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Edlin Gao, friend din ni Atty. Torion. Uy, ano na kami ngayon? In good speaking terms na kami ngayon. Nagpa-interview na eh. Nakita kami sa Davao. Okay. Sabi nga sa The Godfather, keep your friends close and your enemies closer. Grabe ka naman. Grabe talaga ito. Okay, Bok. Maraming salamat. Bril Montalvo, ang News 5 correspondent mula po sa Davao City. Thank you, Bril. Thank you, Bril.